nagsisimula ka pa lang sa paglo-low carb para hindi ka mag-over dun sa limit ng mga pagkain, siguraduhin mo na meron ka nitong dalawang gamit na to. Number 1 ay ang food scale. Kung mapapansin ninyo, pagdating sa mga list ng mga pagkain ng mga low carb approved, hindi lang naman basta-basta na nakalagay dyan na strawberries, low carb, hindi siya ganon. Nakalagay kung ilang gramo yung pwede or pasok or pwede mong ipasok sa diet mo. For example, si strawberries, every 100 grams ng strawberries, approximately mga nasa 8 grams ng carbs yan. So, ibig sabihin, kung 20 grams ng carbs yung limit mo per day, kailangan mga nasa 100 to 200 grams ng strawberries lang yung kakainin mo. So, paano mo ngayon malalaman kung naka 100 grams ka na ng strawberries? By using this. Lalo na yung pinakasikat ngayon na dry shirataki rice. Marami yung nabibiktima dyan na akala nila porket low carb approved si dry shirataki rice, ibig sabihin, pwede na talaga nila na literally na i-substitute dun sa dati nilang kain ng kanin. Kung dati naka-high carb pa sila every meal, 1 cup ng rice yung kinakain, sinubstitute lang, ginawa lang shirataki rice, dry shirataki rice, pero 1 cup pa rin. Ang hindi alam ng karamihan, every 25 grams ng cooked na dry shirataki rice ay 6 grams na agad ng carbs. So, kapag naka 100 grams ka ng lutong dry shirataki rice, that's 24 grams na agad ng carbs mo. For some people, sa loob ng isang araw, nakaka 2 cups pa yan. Take note ha, ang 1 cup, hindi po yun 100 grams. Almost mga nasa 200 grams yan. Kaya for most, yes, sinubstitute nila, ginawa nilang low carb approved yung kanin nila by using dry shirataki rice. Pero ang hindi nila alam, nag-over sila ng sobra dun sa carb limit nila. Dahil sobra-sobra naman yung kinakain. Kaya make sure na kung hindi pa kayo masyadong familiar dun sa limit, kung ano ba yung itsura ng 100 grams na strawberries, ano ba yung itsura ng 25 grams ng cooked shirataki rice, consult muna kayo dito. Gamit muna kayo. Eventually naman, memorize nyo na yan hanggang sa susunod na mga araw or na mga linggo or buwan, kaya nyo nang tansyahin yung mga measurements. Pero dahil beginner pa lang, gamit muna kayo nito. Second na important na gamit na dapat meron kayo kapag magsisimula kayo ng paglo-low carb ay ang measuring cup at saka measuring spoon. Kagaya sa food scale, mas magiging madali yung paglo-low carb ninyo kung alam ninyo kung ano yung proper na portion ng bawat pagkain. Mahirap kasi kapag nagsisimula pa lang kayo tapos ina-eyeball-eyeball nyo lang pero hindi talaga kayo familiar kung ano ba talaga yung standard na measurement. Meron nga tayong kasabihan, 'di ba? Practice makes perfect. So, ibig sabihin kung araw-araw mong gagawin yung isang bagay, pagtagal mapa-perfect mo rin yan. Pero kung sa simula pa lang, yung pinapractice mo ay mali naman na pala, magiging mabagal yung improvement mo. Kaya dapat sa simula pa lang, tama na yung practice na ginagawa natin when it comes into doing low carb. Kaya dapat meron tayo nitong mga gamit na ito para aware tayo sa ano ba yung limit natin pagdating sa mga certain na mga pagkain. Kaya kung beginner ka pa lang sa paglo-low carb, tandaan na hindi lang yung mga listahan ng mga pagkain yung importante. Kailangan alam mo rin kung hanggang gaano ba karami yung limit na pwede mong kainin per day. Magagawa natin yon by using measuring cup, measuring spoon, at ang ating food scale.